I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara. Nasaan na? Nasaan na ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan. Hindi lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Aimee. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat inukondisyon yung isip ng mga Pilipino. Dahil takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption. Takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon ng mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kesa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala sabog-sabog lahat. Kaya Aimee, mag-isip-isip ka. Hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Gusto niyong pag-resignin si BBM? Iilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong ma-corner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Yan, nagsisigawan kayo, iilang piraso lang kayo gusto mag-resign, samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yung mga aligasyon ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay President Bongbong Marcos, anong nangyari? For the first time, a majority elected president ang ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga ibinato sa kanya, still ibinoto siya ng mga tao ng napakarami for the first time majority sa presidential election. At yung mga adik-adik na yan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. O, narinig nyo si Secretary Gadon? O, tama yung sinasabi niya. Mas nga kinampihan ni Aimee yung mga magnanakaw at mamatay tao at drug lord pa. Totoo po yun. Walang harong biro, real talk po yan. Di ba? Si PBBM, nakikita nyo ba? May bahid na dugo ang kanyang kamay para kumitil ng tao. Hindi. Matino siyang tao. Totoo yun, mga kababayan. Sobrang matino siyang tao. Alam nyo, ang dami po akong nakita sa social media. Tinutulig sa si Aimee sa mga pinaggagawa niya. Sabi ko nga, 'di ba? Mas kinampayhan niya yung mga tao na hindi niya naman tunay na kadugo. Sinakripisyo niya lang. Sirain si PBBM. Na kung totoong magkadugo sila sa isang tao na kung saan ang nagdala ng kaguluhan sa bansang ito. Hindi, totoo, real talk tayo. Kung wala yung mga Duterte na nung gugulo ngayon, tahimik ang bansa. Totoo yan. Nakikita nyo si PBBM. Sinasabi nyo gumagamit ng bawal na gamot.
How about Digong? Nung siya po ay naging Pangulo. Pangulo siya, gumagamit siya ng pinta. Oh, pintanol at saka bawal na gamot. Hindi nyo nakita yun? At saka hindi nyo rin nakikita si Pulong Duterte. Involved sa 6 point something na bawal na gamot. Sa lifter ba yun? Na pinasok dito sa bansa, kasabot niya yung bayaw niya. Hindi nyo nakita yun? Oh. At saka hindi nyo rin nakita yung mga pagmumuka nila. Puro tato na mas mukhang bangag kaysa kay PBBM. Bakit hindi nyo tinulugsa? Ba't hindi kayo nananawagan na mag-resign si Digong nung panahon na yun? Hindi nyo nakikita si Digong, ang daming namatay sa panahon niya? Hindi nyo nakita yun? Napaka-unfair niya man ginawa nyo, tapos sasabihin nyo BBM resign for what? Bakit? Nanghihingalo ba ang ekonomiya ng bansa? Ang ganda ng pamumuno niya Kayo lang, mga bulag na mga DDS, na salot. Wala na lang kayo alam kundi puro paninira. Kumakampi kayo sa mga mamatay tao. Totoo yun. Yun ang sinabi ni Las Cañas Diba? Hindi naman lang kayo sumuporta. Bakit nakikita yung si Pangulong Marcos Jr. Nandoon lang sa sa palasyo? Nakahiga lang sa kulambo tulad ni Digong. Kahit saan sa kung saan siya nagpupunta. Hindi lang kayo nahiya. Sus, anong palagay nyo naman sa amin na majority walang alam? Hindi kami nakikita. Kayo lang mga anti-Marcos. Kasi yung mga puon nyo namumuno, walang asinso ang bansa. Palpak. Ni magsasanga baon sa utang. Kung hindi si PBBM, hindi nakabayad sa utang. Yung 57 billion. Kailang nahiya sa mga pinagagawa nyo. Hindi lang makapalang pagbumuka nyo. Diba? Hindi kayo nakakatulong. Anong alam ni Sara Duterte? Sige nga. Pro-China yan. Ayaw namin ng pro-China. Baka gawin probinsya ng China ang Pilipinas. Kaya hindi siya sinusuportahan ng sandatahang lakas. Totoo yun, mga kababayan. Nakakahiya kayo. Tingnan. So yun, mga kababayan, nakikita nyo to? Itong mga tao na ito? Nakikita nyo? Ayan, mga nakaitim. Yan. Mayroon akong isang video, hindi ko pa in-upload. Ayan, Sabi po doon sa video ko, mga kababayan, sabi doon sa video ko, may mga binabayaran na galing Mindanao, patapon ng buhay. Na gusto nilang kitilin ang buhay ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Yan, pag hindi sila nagtagumpay, magpapasabog sila sa gitna ng rally. Kaya siguro nakarating sa INC yung na yan, yung balita na yan, kaya hindi na sila naabutan ng 3 araw. Kaya umuwi na sila kanina. Kasi ayan tingnan nyo naman. Kaya lang ang Panginoon ay gumawa ng paraan, talagang pinipigilan, kaya umuwi na yung mga INC. Siguro nakarating sa kanila yung balita na yan. Well, anyway, pakinggan nga natin. Sa araw na ito may magaganap, kaya magkaisa tayo. Go! Laban para sa bayan! Laban! Napakinggan nyo? Sa araw na ito may magaganap. Anong ibig niya sabihin? Para daw sa bayan? For what? 'Di ba? Malakas yung instinct ko sa araw na ito may magaganap. Pero dahil ang Panginoon ay kumilos, hindi po nangyari yun. Sorry po kayo. Hindi nyo magagalaw ang palasyo. Delikado kayo. May kalalagyan kayo talaga. Mahigpit ang Malacanang. Yan ang pakatandaan nyo. Ngayon, ang huling barahan nila, si Senator Amy. Hindi sila uubra. Ngayon, bigo na naman sila, mga kababayan. Uwing luhaan. 'Di ba? Ang kinasama ko ng loob sa mga INC. Dapat hindi nila pinapayagan yung mga ganyang klaseng rally. 'Di ba? Political rally na 'yun Totoo 'yun. God is good all the time. Kanina, nung nakita ko si Aimee na nagsalita,
pumunta po ako sa kwarto ko, taimtim na nagdarasal para sa kapayapaan, pagkakaisa. Ay, tumululuha ko mga kababayan, real talk po to seryoso po ako kanina talaga. Talagang hiniling ko sa Panginoon, nagabayin ng Panginoon, ang gabayin si Pangulong Marcos Jr. Magsisilbi po siya sa Pilipinas hanggang sa end ng kanyang termino. Gabayin at hadlangan ng mga tao na gustong patalsikin at gustong sakta ng Pangulo. Kapayapaan at pagkakaisa. Gawa po kayo ng paraan, sabi ko sa Lord. Gumawa po kayo ng paraan, Panginoon. Ikaw lang ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang makakapagpigil sa mga taong gustong gustong sirain at patalsakin ng Pangulo. Kayo po ang magharang sa mga may planong destabilization laban sa Administrasyong Marcos. Hinihiling ko po, sabi ko sa Panginoon, iniyak ko talaga yan mga kababayan, iniyak ko talaga kanina. Lumuhod ako, talagang hiniling ko sa Panginoon. Habang nagsasalita si Amy, pinatay ko muna yung aking tablet, no? Yun po ang hiniling ko, pinagdarasal ko po, ang kaligtasan ng Pangulo, ang buong pamilya. Siyempre, ang sambayan ng Pilipino na walang mangyayaring kaguluhan. Kasi napanood ko yung video na yun i-upload ko yan, siguro by tomorrow na yun, no? Talagang taimtim ako nagdarasal, kaya thank you kay Lord kasi, umalis na sila, hindi na sila naabutan bukas pa. Dahil kung abutan pa sila ng bukas, maybe there's something, may mangyayari. Parang ganun, di ba? Maaring hindi sila makalusot, maaring magpasabog sila. Parang ganun ang dating, kung totoo yung sinabi ng mama. Kaya I'm glad na ang INC umalis na. Siguro takot na sila. Or alam nila may nangyayaring hindi magaganda kung magtutuloy pa sila hanggang bukas, 'di ba? So, dahil diyan mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. Ano po ang kapalagayan nyo? Ipag-pray natin ang bansa, pagkakaisa, pagtutulungan. Siyempre ang mahal na Pangulong Marcos Jr., no, na gabayin araw-araw. So, yung mga yan, kung nakikita yung mga pagmumukha na yan, 'di ba? Maari sila, maaring hindi. Wala ko namang sinabi sila, pero maari, baka isa sila doon sa mga nabanggit. Kasi sabi ng mama na ito, may mangyayari, sabi niya ganoon. Sabi, Sa araw na ito may magaganap. Kaya magkaisa tayo. Go, go! Laban para sa bayan! Laban! you see? Sa araw na ito may magaganap, sabi niya. Anong ibig niya sabihin? 'Di ba? Sabay ganun, laban para sa bayan. Ang Panginoon hindi talaga papayagan ng mga yan. Sabi ko sa inyo kung nagtuloy pa ang INC, sigurado. Oo. Either maraming masasaktan sa kanila. Siyempre, pag nangyari yon, pag may sumabog sa kalagitnaan, sino pagbibintangan? Di ang Pangulo. Tingnan nyo yung mga itsura na yan, Ayan, mga itsura pa lang nila, ayan, naka-glasses, naka-itim. Malaki ang bayad siguro. If ever sila, kung sila man. Kaya, ganun pa man, mga kababayan, huwag magkampante ang ating mga kapulisan. Dapat alerto sila. Kahit tapos na yung rally, always alert. Lalo na po sa harapan ng Malacanang. Siyempre, hindi sila nagtagumpay na naman ngayon. Yung iba, BBM resign daw, BBM resign. For what? Anong reason? Yun lang? Nakikita yung si BBM, si Digong hindi yung nakikita. Na-addict. So, protector pa ng drug lord, ang dami pang napatay. Hindi yung nakikita yun. Ba't hindi kayo nagsabi na resign? Si Raulo, ang kakapal ng mukha nitong mga salot na ito. So, yun mga kababayan. Sorry for that words. But, thank you for watching. See you again on my next upload. Bye-bye and babush. God bless Philippines.